Hey guys! Welcome to another mini vlog. For today's video ay pumunta ako sa bahay para samahan si mama magpa-check up kay tatay. Pagdating ko nga ay naka-ready na sila. Nilabas namin si tatay sa labasan para hintayin ang ambulansya ng pinaschedule ni mama nung nakaraan sa barangay. Malaking tulong nga itong ambulansya dahil aside sa hindi kami mahirapang mag-commute ay makakatipid pa kami. Dahil dyan, thank you Barangay Kupang and City of Antipolo para sa inyong ambulansya. Sila din yung natawagan namin before nung tinakbo namin si tatay sa ospital. Kahit na hindi naman sila magkukumute ay mahirap pa rin para sa kanila na walang kasama dahil hirap pa rin makalakad si tatay. Kahit nga pumayat si tatay ay mas umokay na siya ngayon dahil nakakagalaw na siya at nakakaupong mag-isa. Unlike before nang hindi siya makakagalaw sa sobrang sakit ng katawan niya. Pagdating nga sa ospital ay pumila lang si mama sa OPD counter sa labas para ipakita ang schedule state ni tatay sa orthopedic at umakyat na din kami sa taas. Malapit lang talaga dapat yung orthopedic kaso naka-wheelchair kami kaya malayo inuputan namin para makadaan sa rampa. Bali ang schedule namin ay afternoon kahit anong oras sa hapon kaya nga after lunch kami umalis sa bahay. At pagdating na namin sa orthopedic ay may nauna sa amin pero after nag-check ng dalawang pasyente ay kami na yung tinawag. Nag-ask lang si doktor ng ilang katanungan kay tatay at tinignan yung iniinda niya ng tuhod at kamay. Sabi naman ng doktor ang nakalagay na for check-up kay tatay ay yung spine niya at okay naman na ito, wala na siyang iniindang sakit mula sa spine hanggang sa hips. At walang kahit na anong bali sa buto niya. Kaya ang tingin ni Doc kaya sumasakit ang tuhod at kamay niya at nahirapan siya maglakad dahil sa mataas na uric acid. Ay nagbigay na lang siya ng referral para sa internal medicine para ma-check si tatay at nag-request ng lab test. Kaso kailangan rin pala magpa-schedule sa internal medicine kaya dumiretso na lang kami sa laboratory right after sa orthopedic. Mabilis lang sana ang pila sa laboratory. Natagalan lang kami dahil pinila pa ni mama sa malasakit yung laboratories ni tatay na 700 plus. Sayang din naman kasi. At habang hinihintay na namin si mama ay kinakausap ko si tatay na magpalakas at maglakad na. Dahil 1 week na lang ay aalis na sila. Kako, sayang naman kung hindi kami makakasama. At ang sagot naman niya sa akin ay sumama daw ako at maiwan na lang siya. Ang sabi ko naman tapos mag-i-emote ka. Tawa siya at sinabing bakit naman daw siya mag-i-emote. Pero alam ko gusto niya talaga sumama kaya kahit hirap siya, pinilit niya makapuntang ospital para makapag-follow up check-up. At salamat sa Diyos dahil walang bali ang buto niya. After nga namin sa laboratory ay pumunta na kami sa internal medicine para makapag-schedule. At thank you Lord ulit dahil nakaabot kami na lang yung natitira dito. At kahit nga nakakapagod, nakakagutom at ginabi na kami ay babalik kami sa Thursday para sa follow-up check-up. Para matignan siya at maristahan ng tama. Alas 8 nga ng umaga ang schedule namin pero alas 8 na kami nakaalis. Hi, Filipino time. At thank you kay Kuya Agoy na very supportive sa aking YouTube channel. Kung nung isang araw ay binuhat namin si tatay para makalabas. Ngayon ay kaya na daw niya maglakad gamit ang saklay. Wow, improving! Yes, kaya ba yan tay for today's video? At dahil nahiya na kami magpatawag na ambulansya, ay nag-grab na lang kami mula sa panorama hanggang sa labor. Pagdating nga ng ospital ay kinuha ko na yung laboratory result ni tatay at si mama naman ay nakapila sa OPD counter sa labas. At kung anong binilis namin noong Tuesday, ito naman yung tagal ng tinambay namin ngayong Thursday. Nawala sa isip ko na pag umaga pala ay napakaraming tao dito kaya umabot si mama sa pila sa OPD ng mahigit 1 oras kahit na naka-schedule na kami dito. Mga pasado alas 3 na nga ng hapon bago natignan si tatay. At kahit ganon, salamat pa rin sa Diyos dahil may liwanag pa kaming nakauwi. Sa ilang oras na nakatambay ako sa ospital, pinarealize na naman sa akin ni Lord kung gaano ako ka-bless. Yung wala akong nararamdamang sakit, yung may kakayahan kami magpagamot, at higit sa lahat, yung kasama ko pa yung nanay at tatay ko.